Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si Jimalyn Rondain Mundido, ang magbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa dulaang Filipino. Nagpapasalamat po ako dahil sa binigay ninyo na pagkakataon at oportunidad upang makabahagi ng aking kaalaman, kaya inaanyayahan ko kayong makinig ng mabuti sa aking mga impormasyong ibahagi sa inyo upang sa mga karagdagang kaalaman ninyo tungkol sa dulaang Filipino. Sa pagdating ngayong araw ng aking pagtitipon, isang karangalan ang aking maranasan ang kahalagahan at ganda ng sining ng dulaang Filipino. Sa patuloy na pagsulong ng kultura at sining sa ating bayan, hindi maitatanggi ang malaking ambag ng mga alagad ng sining, lalo na sa larangan ng dulaan. Sa pamamagitan ng sining ng dulaan, tayo ay binigyan ng pagkakataon na maranasan at unawain ang iba't ibang aspeto ng buhay. Sa mga entablado, natutunghayan natin ang mga kwento ng pag-ibig, pakikibaka at pag-asa na nagbibigay buhay sa ating mga damdamin at kaisipan. Ang dulaang Filipino ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at identidad. Bilang isang bansa, ito'y hindi lamang magpapalabas ng mga kwento, kundi nagbibigay daan din sa pagtalakay sa mga usaping panlipunan, politikal at kultural na mahalaga sa ating lipunan. Sa bawat tagpo, bawat linya at bawat pagganap, ang dulaang Filipino ay nabibigyang diin sa ating kasaysayan, mga tradisyon, at mga suliraning ikinaharap natin bilang mga Filipino. Sa tulong ng mga mahuhusay na manunulat, direktor at aktor, patuloy na nating pinapalaganap at pinapayaman ang kahalagan ng sining na ito sa ating lipunan. Sa araw na ito, tayo ay mapalad na nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan at bigyang pansin ang kahalagahan ng dulaang Filipino at kasaysayan nito, kung sino-sino ang mga tanyag na manunulat sa dulaang Filipino. At marami pang iba na kailangan nating malalaman upang sa ating karagdagang kaalaman na dapat nating pag-uusapan ngayong araw. Una, dapat nating alamin kung ano nga ba ang dulaang Filipino. May mga ideya ba kayo? Ang dulaang Filipino ay ang sining ng pagtatanghal ng mga dula na isinulat sa wikang Filipino o mga wika sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga pagsasalaysay, talumpati, mga musika, sayaw at iba pang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga kwento, karanasan at damdamin ng mga Filipino. Karaniwang ginagamit ang dula upang ipakita ang kultura, tradisyon at mga isyu sa lipunan ng Pilipinas. Ang dulaang Filipino ay ang sining na pagtatanghal ng mga dula na isinulat sa mga wikang Filipino o mga wika sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga pagsasalaysay, talumpati, musika, sayaw at iba pang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga kwento, karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Karaniwang nang ginagamit ang dula upang ipakita ang kultura, tradisyon at mga isyu sa lipunan ng Pilipinas. Ang dulaang Filipino ay ang sining na pagtatanghal ng mga dulaang na isinulat sa wikang Filipino o mga wika sa Pilipinas.
Ito ay naglalaman ng mga pagsasalaysay, talumpati, musika, sayaw at iba pang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga kwento, karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Karaniwang ginagamit ang dula upang ipakita ang kultura, tradisyon at mga isyu sa lipunan ng Pilipinas. Ang dulaang Filipino ay may malaking kahalagahan sa lipunan at kultura ng Pilipinas sa maraming paraan. Una, pagpapahayag ng identidad. Ito ang dula ay nagbibigay buhay sa mga kwento at karanasan ng mga Pilipino na naglalantad ng kanilang mga saloobin, pananaw at mga pagpapahalaga. Pangalawa, pagsasalaysay ng kasaysayan. Dito ipinapakita ng mga dulaang Filipino ang mga pangyayari sa kasaysayan ng bansa, nagpapalaganap ng kamalayan sa mga mahahalagang pangyayari at personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, ito ay pagpapahalaga sa wika. Ang pagsulat at pagtatanghal ng mga dula sa Filipino ay nagpapalakas at paggamit ng pagpapahalaga sa wika pambansa. At isusunod naman natin ang pang-apat, ito ay edukasyon. Sa dula ay isang epektibong paraan upang magbigay aral at magpapaliwanag ng mga konsepto at aral sa madla, lalo na sa mga paaralan at komunidad. Panglima, paganya. Ito ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga manunood na nagpapakilos sa kanila upang maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Kaya sa pangkalahatan, ang dulaang Filipino ay mahalaga sa pagpapalaganap ng kultura, pagpapahalaga sa kasaysayan at wika, at pagpapalakas ng pagkakaisa at pag-uunlad ng ating bansa. Ngayon, dadako naman tayo sa ano ang kasaysayan ng dulaang Filipino. Ang kasaysayan ng dulaang Filipino ay may malalim na ugat sa pre-colonial na panahon hanggang sa kasalukuyan. Narito ang ilang mahalagang yugto at mga kaganapan sa kasaysayan ng dula sa Pilipinas. Una, alamin natin ang panahon bago dumating ang mga Kastila. Sa panahong ito, mayroon ng mga tradisyonal na pagsasalin ng mga kwento at mitolohiya sa pamamagitan ng pantomina, sayaw, musika. Kaya ang mga ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga pagtatanghal sa mga plaza at sa iba pang pampublikong lugar. Sa pangalawa naman, alamin natin ang panahon ng kolonyalismo. Sa panahon ng mga pananakop ng mga Kastila, ipinapakilala ang mga dulaang relihiyoso tulad ng mga pasyon at dulaang pangkatawan na komedya na karaniwang naglalaman ng mga mensahe ng Kristyanismo at pagtanggap sa mga pamamahala ng mga Kastila. Ayan. Ngayon, dadako tayo sa pangatlo. Ito ay ang panahon ng mga himagsikan. Kaya, nung unang panahon ng himagsikan, panahon ng himagsikan, laban ng mga Kastila at pagsulong ng mga idea ng kalayaan na nagkakaroon ng mga dulaang propagandista na nagtatanghal ng mga mensahe ng pagkakaisa, paglaban sa pag-aapi at pagpapalaya sa bansa. Ayan ang nangyari. Tapos, dito sa panahon naman ng kolonyalismo ng Amerikano, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, nabibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong manunulat na magpapahayag ng kanilang saloobin at idea sa pamamagitan ng isang dula. Ang mga dulang ito ay naglalaman ng mga tema ng pambansang pagkakilanlan at paglaban sa
dayuhan. Panglima, ito ay ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at panahon ng Hapon. Kaya sa panahon ito, maraming dula ang nagpapakita ng mga kahirapan, pagnanakaw at paglaban sa panahon ng digmaan. Ang ika-anim ay ang panahon ng kasalukuyan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad ng dulaang Filipino. May mga modernong manunulat at teatro na patuloy na naglalabas ng mga dula na tumatalakay sa mga paksang panlipunan, politikal at kultural. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng dulaang Filipino ay nagpapakita ng mga pagbabago at pag-unlad ng kulturang Filipino, pati na rin ang pagpapatuloy ng mga pakikibaka para sa kalayaan, karapatan at pagpapalaganap ng mga kultura at identidad ng ating bansa. Narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng dulaang Filipino. Una, pag-usbong ng modernong dula. Nagkaroon ng pagbabago sa anyo at nilalaman ng dula sa Pilipinas. Lumitaw ang mga modernong dula na tumatalakay sa mga kontrobersyal na isyu tulad ng korupsyon, abuso sa kapangyarihan, at kahirapan. Kaya meron tayo ditong mga bagong teatro. Lumitaw ang bagong teatro sa kilusang naglalayong ipakita ang mga isyu sa lipunan sa pamamagitan ng teatro na ito. Ang mga dula sa panahong ito ay nakatuon sa sasalaysay ng mga kwento ng mga maralitang tagalungsod at mga maralitang taga-bukid. Maralitang taga-bukid. Isunod naman natin ang pag-unlad ng sining at teknolohiya. Sa kasalukuyang panahon, patuloy ang pag-unlad at paggamit ng bagong teknolohiya sa larangan ng dulaang Filipino. Mayroong mga experimental na porma ng teatro tulad ng site-specific performances, immersive theater at iba pa. Isusunod naman nating alamin ang pagganap sa labas ng Pilipinas. Ang dulaang Filipino ay hindi lamang limitado sa Pilipinas. Hindi lamang limitado sa Pilipinas. May mga Pilipinong manunulat at mga artista na nakikipagtulungan sa mga international na production at festival na nagdadala ng mga kultura at sining ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagtatalakay ng kasaysayan ng dulaang Filipino mula sa pre-kolonyal na panahon hanggang sa kasalukuyan, mahalagang suriin ang mga mahahalagang yugto at kaganapan na naka-impluwensya sa pag-unlad ng sining ng dula sa Pilipinas. Ang dulaang Filipino ay ang sining ng pagtatanghal ng mga dula na isinusulat sa wikang Filipino o mga wika sa Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga pagsasalaysay, talumpati, musika, sayaw at iba pang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga kwento, karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Karaniwang ginagamit ang mga dula upang ipakita ang kultura, tradisyon at mga isyu sa lipunan ng Pilipinas. Sa pre-kolonyal na panahon, ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling mga anyo na pagsasali ng mga kwento at mitolohiya sa pamagitan ng ritual, sayaw at musika. Ang mga ito ay bahagi ng kanilang mga kultura at lipunan na nagpapakita ng kanilang mga pagiging malikhain at pagpapahalaga sa sining, pagpapahalaga ng sining. Sa panahon ng kolonyalismo, lalo na sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ipinapakilala ang mga dulaang relihiyoso tulad ng mga pasyon at dulang
pagkakatawan tulad ng mga komedya. Sa mga ito, ipinapahayag ang mga mensahe ng mga Kristyanismo at pagtanggap sa mga pamamahala ng mga dayuhan. Ang mga dulaang ito ay nagsisilbing instrumento ng kolonyalismo, subalit nagkakaroon din ng bahagi sa pagpapalaganap ng pagiging Kristiyano at pagbabago sa kultura ng mga Pilipino. Sa panahon naman ng himagsikan laban sa mga Kastila, nagkakaroon ang mga dulaang propagandista na nagtatanghal ng mga mensahe ng pagkakaisa, paglaban sa pang-aapi at pagpapalaya sa bansa. Ipinapahayag sa mga dula ang damdamin ng paghihimagsik at pangarap na kalayaan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad ng dulaang Filipino. May mga modernong manunulat at teatro na patuloy na naglalabas ng mga dula na tumatalakay sa mga paksang panlipunan, politikal at kultural. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng sining ng dula sa pagpapalaganap ng kultura at pagpapalakas ng identidad ng ating bansa. Sa kabuuan, mahalaga ang papel ng isang dula sa pagpapalaganap ng kultura at identidad ng ating bansa. Ito ay hindi lamang isang anyo ng sine, kundi isang paraan din ng pagpapahayag ng mga kwento, karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang dula ay naging daan upang ipakita ang pagkakaisa, pakikibaka at pag-asa ng bayan. Umusbong na ang mga kabataang manunulat. Pagtuklas sa mga kabataang manunulat na bumuo ng makabagong pananaw at estilo sa dula. Pagpapakilala sa mga kilalang manunulat na nag-uumpisa sa kanilang karera sa murang edad at nagtatagumpay sa larangan ng isang dula. Narito ang ilang mga kabataang manunulat na sumiklab sa larangan ng dula at nagdala ng mga bagong pananaw at estilo. Una na dito ay si Rodi Vera. Isa sa mga nangungunang manunulat ng dula sa Pilipinas. Si Rodi Vera ay kilala sa kanyang mga pambihirang dula tulad ng Ang Huling Lagda ni Apolinario Mabini at Kung Paano Maghiwalay. Siya ay nagsimula bilang isang manunulat sa murang edad at patuloy ito na nagtatagumpay sa industriya ng isang dula. Pangalawa ay si Floyd Cuentos. Kilala sa kaniyang mga makabagong dula tulad ng Ang Bagong Kresto, si Floyd Cuentos ay nagsimula rin bilang isang kabataang manunulat. Ang kanyang mga obra ay naglalarawan ng mga kontemporaryong isyu at karanasan ng mga Pilipino. Ang pangatlong manunulat ay si Liza Magtuto. Isa sa mga premyadong manunulat ng dula sa Pilipinas. Si Liza Magtuto ay nagpapakita ng kanyang husay sa pagsulat sa murang edad. Ang kanyang mga dula tulad ng Himala, isang musikal, ay nagbibigay diin sa mga pambansang alamat at karanasan ng mga Pilipino. Yun ang tatlong manunulat. Kaya ang lahat ng mga nabanggit na manunulat ay nagdala ng mga bagong pananaw at estilo sa larangan ng isang dula sa Pilipinas at patuloy na nagpapalago ng sining ng pagsulat sa bansa. Sa ngayon, ang mga kabataang manunulat ay umusbong sa larangan ng dula sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga karanasan, opinyon at mga hamon sa lipunan sa pamamagitan ng sining na ito.
Ang kanilang mga likha ay naglalaman ng mga bagong perspektiba at pagsusuri sa mga tema tulad ng mga pag-ibig, lipunan, politika at kultura. Ang kabataang manunulat ngayon ay nagbibigay buhay sa mga bagong idea at naglalathala ng mga kwento at umakma sa kanilang henerasyon sa mga pangkalahatang lipunan. Ang kabataang manunulat sa panahon ngayon ay nagtataglay ito ng sariwang pananaw at damdamin na nag-ugugat sa kanilang karanasan at realidad. Mayroon silang kakayahan na magpapahayag ng mga suliraning panlipunan, personal na laban, at mga pangarap sa pamamagitan ng kanilang mga likha. Sa tulong ng mga modernong teknolohiya at mga plataporma tulad ng mga social media at online publishing, mas madaling maiparating ang kanilang mga mensahe at likha sa mas malawak na audience. Ang mga tema at kwento na naisusulat ng mga kabataang manunulat ay sumasalamin sa kanilang mga pagtutol sa katiwalian, diskriminasyon, at iba't ibang mga isyu sa lipunan na kanilang ipinapakita ang mga realidad na buhay at mga karanasang hindi madalas mailalahad ng mas magagandang o matatandang manunulat. Maialahad ng mas matatandang manunulat. Sa pamamagitan ng mga kanilang likha, naging boses sila ng kanilang henerasyon at naglalathala ng mga idea at pananaw ng may pag-asa at pagbabago. Kaya hanggang dito na lang ang aking maibabahagi sa inyong lahat tungkol sa aking kaalaman ng dulaang Filipino, kasaysayan, kahalagahan nito at marami pang ibang nabanggit ko. Naway marami kayong nakukuhang mga iba't ibang impormasyon at kaalaman. Kaya hanggang sa muli, sa uulitin, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.